Hello po, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. So kung ikaw ay baguhan dito, ay maaari kang mag-subscribe at hit the like button there. Okay, so ah, so kung um so ang video na ito ay tungkol sa asignaturang Filipino. So ito ay may kaibahan sa mga previous na videos ko na kung saan ito ay tumatalakay sa sa ESL industry. So, if you think that it is all about ESL, so maaari kang pumunta doon sa ibang video ko kasi yun ay tumatalakay tungkol sa ESL habang ito ay tumatalakay sa mga paksa tungkol sa or mga topic na kung saan may kaugnayan sa Filipino. Okay, so isa ka ba sa mga nahihirapan sa pagkakatuto or sa kakaintindi ng mga paksa sa Filipino? Well, this video is really for you. Wow! Alright, so una nating tatalakayin ay tungkol sa mga pahayag sa paghahambing at iba pang kaantasan ng pang-uri. Pero bago natin tatalakayin iyan, okay. So, alamin muna natin, ano nga ba itong pang-uri? Okay. So, when we say pang-uri, ito ay bahagi ng pananalita. Okay? Na naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Okay. So, mayroong kaantasan ng pang-uri. So, una, mayroon tayong tinatawag na lantay. Lantey. Now, when we say lantay, ito ay anyo ng pang-uri kung ito ay naglalarawan lamang ng iisang pangalan. Okay? Naglalarawan lamang ng iisang pangalan o panghalip. So, ano nga ba ito? Halimbawa, again, ang lantay ay naglalarawan ng iisang pang-uri o panghalip. Halimbawa, malaki ang responsibilidad ng magulang sa pagpapalaki ng mga anak. O, nasaan dyan ang lantay? Of course, or ang pang-uri, nandyan ang malaki. 'Di ba? Ang lantay diyan, ang lantay na pang-uri diyan ay malaki. So, iisa lamang, hindi siya kinukumpara sa iba. Next, mahirap ang tungkuling ito. So, mahirap, 'di ba? Iisa lamang, hindi siya kinukumpara sa iba. So, yan ang ibig sabihin ng lantay. Okay, sa susunod na video ay tatalakayin natin yung iba pang kaantasan ng pang-uri kasi malapit na ang aking klase. Bye-bye!